Mga kaibigan, mga kababayan, Pinas Balita po muli. Meron tayong pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. Dito po kay Bagyong Krising. Well, bago natin ipagpatuloy para lagi kitang ma-update, kung kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit ng notification bell. So sa kasalukuyan no, ay patuloy pa rin ang pagkilos. Dito nga pong si Bagyong Krising at nagme-maintain po ang kanyang lakas ngayon no, dito po sa may bandang northwestward ng Sea East of Catanduanes. So alamin natin yung pinaka-lokasyon niya mga kaibigan. Sa ngayon po, etong si Bagyong Krising no, ay meron pong estimated na layo na 520 kilometers east of northeast of Huban, Sorsogon. At meron din naman ito or 470 kilometers east of northeast of Virac, Catanduanes. Kung titignan nyo mga kaibigan, ang hangin ho niya ay nagme-maintain ngayon sa 55 km per hour. Posibleng tumaas siya sa paglipas lamang ng ilang mga oras. Malapit sa pa rin sa sentro. Bubugso naman up to 70 km per hour. Pag kilos naman niya, pa northwestward sa bilis po na 25 km per hour. Sa ngayon din po, dahil po sa banta nitong si Bagyong Krising, itinaas na po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng ating bansa mga kaibigan. So apektado po ng signal number 1, ito pong area mga kaibigan ng Luzon, kasama ho dyan ang southern portion po ng Batanes, kasama po ang Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, kasama po ang northeastern portion po ng Nueva Vizcaya, kasama rin dyan ang northern portion po ng Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, northern portion po ng Ilocos Sur, at kasama rin dyan mga kaibigan ang ilang bahagi po ng northern at eastern portion po ng Catanduanes. So pag sinabi ho natin na tropical cyclone wind signal number 1 o signal number 1, meron po itong lakas ng hangin na umaabot sa 39 to 61 km per hour. At meron pong warning lead time na 36 hours. So ibig sabihin mga kaibigan, pag itinaas po yung signal number 1 sa mga lugar na aking binanggit, hindi yan automatically mararamdaman agad-agad yung signal number 1. Kasi marami nagtatanong sa atin, nakataas daw sa lugar nila ang signal number 1 pero wala naman daw pong ulan o wala namang hangin. Mga kaibigan, meron tayong tinatawag na warning lead time na 36 hours. Sa loob ng 36 hours, diyan po yan posibleng maranasan. So hanggat wala pa naman sa ibang lugar ng aking mga binanggit yung signal number 1, epekto ni Bagyong Krising, maging handa na po tayo sa mga posibilidad na po pwede pa pong mangyayari. At tignan natin yung kanyang pinaka-latest na track at intensity forecast nitong si Bagyong Krising. Ganun pa rin ang sitwasyon mga kaibigan. Tsansa pa rin ito na maglandfall by Saturday 8 AM po ng July 19, 2025 sa ating Philippine landmass. At magiging isang severe tropical storm ito. Lalabas naman ng PAR pagdating po ng July 20, Sunday, alas 8 po ng umaga. Pero yung trap or extension ng kanyang hangin ay posible pa rin makaapekto sa ilang bahagi o hilagang Luzon po. So may mga posibilidad pa na pwede magbago. Yung track at intensity po niya, posible magbago mga kaibigan. So yung scenario na tinitignan natin, hanggat wala pa po mga kaibigan, yung araw po ng Sabado, posibleng pag-landfall nga nito, ay posible pa siyang mag-recurve. Magbabago yan mga kaibigan, huwag po tayo mag-alala dahil siyempre, ang panalangin talagang napaka-powerful yan. So alamin natin din yung track at intensity forecast. Ito naman yung mga lugar ho na kanyang dadaanan at yung kanyang magiging lakas. Simula ho ngayon within the next 36 hours ay meron po siyang lugar o lokasyon na dito na po siya sa coastal water po ng Santa Ana, Cagayan. At meron na siyang lakas na 85 km per hour sa mga oras po na yan. Tropical storm category pa rin. Within the next 48 hours simula ngayon, nandito naman pa rin siya sa coastal water po ng Burgos, Ilocos Norte. At 95 km per hour ang lakas ng hangin, isang ganap na severe tropical storm. So yung sinasabi natin na signal number 1 ng mga erang apektado, posibleng maitaas up to signal number 2, pinakamax na yung signal number 4. So mas maganda nakahanda tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Within the next 60 hours naman, ay meron siyang lokasyon na 190 kilometers west of northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Lumakas ang hangin nito, lalakas ang hangin nito sa 100 kilometers per hour, isang ganap na severe tropical storm pa rin.
Within the next 72 hours naman, meron siyang lokasyon na 440 kilometers west of Calayan, Cagayan, 110 kilometers per hour lakas ng hangin, at isa pa rin ganap na severe tropical storm na kaibigan. So yung sinasabi natin ngayon sa ating track at intensity forecast, nagpakita dito o nakitaan siya na potential na magiging typhoon category. So within the next 96 hours up to 120 hours, so simula ho ngayon ay papalo siya sa 120 kilometers per hour ang lakas ng hangin, isang ganap na typhoon category. So nililinaw ko mga kaibigan, kahit nakikitaan sa forecast na magiging typhoon category ito, posible pa yung magbago. Depende po sa kilos at galaw nito nga pong si Bagyong Christine. Magkagayon man, meron pa rin tayo nakataas ngayon na heavy rainfall warning sa ilang bahagi po ng ating bansa. Dahil po mga kaibigan dito sa Bagyong Christine, no? Inaasahan ngayong araw hanggang bukas ay 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. 50 to 100 mm na dami ng pag-uulan dito sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, kasama na ho dyan ang Biliran. By tomorrow naman po hanggang Saturday mga kababayan, ng afternoon, July 19, ay 200 mm na dami ng ulan sa Cagayan, Apayao, Ilocos Norte. 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Batanes, Kalinga, Mountain Province, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, kasama ho dyan ang Pangasinan. At 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Ifugao, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. So mga kaibigan, no, bukod po dyan sa Bagyong Christine, ang habagat din ay nagpapaulan at bibigay ng mga pag-uulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Inaasahan din ng 200 mm sa dami ng ulan ngayong araw hanggang bukas sa Occidental Mindoro at Antique. 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Palawan, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte at Lanao del Sur. At inaasahan by tomorrow din hanggang Saturday afternoon, July 19, 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Magkagayon meron pa rin 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. So mga kaibigan, marami mga lugar na apektado ng habagat at itong si Bagyong Christine. Maging handa po tayo sa mga posibilidad na mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Tulad na ang sinasabi, itong si Bagyong Christine ngayon ay nakikitaan na magiging isang typhoon category, pero may mga posibilidad pa rin naman na pwedeng magbago sa kanyang pagkilos. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Huwag kakalimutan mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.